Kagaya ng sinabi ko dun sa nakaraang video, ito na yung mga pinapalaki kong Brahma. Out of 8 eggs, 3 ang napisa. Pero alam nyo, ang alam ko dumaan na ito sa inbreeding. Kasi yung kuya ko binigyan ng kaibigan niya ng pair. Isang babae, isang lalaki. At pinalaki naman niya yon. Tapos nagmultiply sila. Binigyan naman ako ng itlog. Binigyan niya ako nung November. Nung undas, umuwi siya dito sa amin. So 8 eggs yung dala niya from Bulacan. Ang napisa, 3. Kasi yung iba, yung iba, nasira yung iba. Tapos yung kasagsagan kasi ng ulan noon, so may magulo pa akong inahin. Kaya nalaglag yung iba, nasira yung iba. In short, 3 lang ito. Pero natutuwa pa rin ako kasi alam nyo, ito, 87 days pa lang nila ngayon. Wala pa silang 3 months. Nagtimbang ako nung isang araw, itong cockerel na to, 2 kilos na. Tapos, yung isang pulet na yan, 1.45 kilos na. At ito, 1 kilo lang, sakto, tinimbang ko kanina. Kasi nga, meron siyang problema doon sa tuka niya. Alam kong dumaan na ito sa inbreeding kasi nga, may abnormality yung tuka niya. Yung parang nag-twist. Kung nag-cross-sit ka sana, parang ganon. So, hindi masyadong nakakakain ng marami kung kasabay niya ang mga yan. Pero kung mahuhuli siya, tuka lang ng tuka, matakaw siya at saka healthy naman siya. Yun lang tuka, yun ang problema niya. At yung di ko alam kung na-crossbreed pa yan eh. Di ko alam eh. Kung saan ba nanggaling yung crossbreed niya. Kasi merong balahibo, yung paa niya, walang balahibo masyado. Manipis ang balahibo dun sa paa niya, pero may balahibo. Compared dyan sa dalawa na ito. Ito talaga. So ito, ang alam ko ito, puro pa ito. Baka hindi ko alam kasi may native din yung kuya ko eh. Kaya hindi ko alam kung nahaluan. Pero ito, i-discard ko yan. Ang iiwan ko lang, itong dalawa na yan. Para hindi maghalo-halo. Kasi tingnan nyo, hanggang ngayon, ano pa lang siya, 1 kilo. Dahil nga dun sa tuka. At kasi alam nyo, nagbabasa din ako tungkol sa Brahma. Siguro nagbabasa rin kayo, nanonood kayo tungkol sa mga Brahma. Maganda ito for meat production. Diba? Pero yung iba kasi dito sa Pilipinas, nanghihinayang yung iba na bumibili. Kasi nga, 'di ba, mahal ang bili nila. Tapos ano yun, kakatayin mo lang, 'di ba? Parang ganon. Kaya ako, pasalamat na lang din ako na meron akong ganitong breed. Kahit na nagdaan sa inbreeding or crossbreeding, bahala na siya diyan kung anong pinagdaanan niya, no. Bigay lang naman sa akin ng kuya ko 'yan. So thank you. Pero kahit yung sa kanya malalaki din eh. Ang bibigat. So kahit na nagdaan sa inbreeding or crossbreeding, basta at least yung paglaki nila mabilis. Yun lang naman ang gusto kong mangyari dyan sa mga manok ko. Kasi, kagaya ng sabi ko, hindi ako nagbebenta or hindi ako nagbe-breed ng ibebenta ko para magiging breeder nila. Kasi hindi naman ako eksperto sa mga ganon, di ba? Ng mga jeans. So, hindi ako expert sa mga ganon. So, marunong lang akong manggamot ng mga manok ko kasi nga, syempre, diba? Kaya bihira lang na may makita kang magkasakit sa mga manok ko kasi alam ko ang ginagawa ko. Pag alam kong malapit na silang mag-breed, no, pwede na silang mag-mate, maglalagay na ako ng baki diyan o sa sulok diyan. Yan, maglalagay na ako. At wala akong balak na ilagay sila diyan sa baba kasi nga prone yung balahibo nila ng mga alam niyo yon, yung mga kuto-kuto or what, kung ano. So, hindi ko sila ibababa. Hindi ko sila i-free range. Kasi, una sa lahat, dito sa amin, limited ang area na pwedeng galaan ng manok. At saka, hindi po pwedeng magpagala ka ng manok dito kasi maraming kapitbahay. At para safe yung mga manok mo, wag mong pakawalan. Kasi maraming predator. At marami ring, di ba, alam mo yun, yung walang tiyaga na siyempre, baka mamaya makita nila bato-batuhin pa or what. O kaya, pag nakita nilang malaki yan eh. Diba? So, kaya ang mga manok ko, naka-confine lahat. Kaya kahit na ito, Brahma, free range dapat yan, dyan, confine lang. Naka-confine lang. At itong buong bahay na ito, itong growing pen na ito, 2 lang silang titira dyan. Dahil yung inihalo ko dyan na yun yan, yung crossbreed naman yan ng product naman ng crossbreeding ng native at saka RAR yan. Inihalo ko lang kasi kasabayan nilang napisa.
Wala na yung mga kasama niyan. Mawawala din yan. Uulamin namin. So, pag lumaki yan, ulamin din namin. No? Dalawa lang ang maiiwan dito sa bahay. Iyan. At saka ito. So, maluwag ang lalakaran nila. Kaya, tsaga-tsagain ko na lang. Ilang buwan na lang yan. Mangingitlog na. At magkakaroon na ako ng mga kiti ng Brahma. Nakakatuwa itong manok na to kasi ang bilis lumaki, no? Kaya nagbasa-basa na rin ako. Tiningnan ko na rin kung saan ba nanggaling. Sabi, ang origin daw nito ay China. Dinevelop na lang sa Amerika. At tiningnan ko na rin yung mga characteristics nila. Kasi yung nakikita ko, syempre, no? Yung comb nila, yung tuka nila. So, nakikita ko pa naman yung malaking percentage na yung characteristics na dinescribe doon sa nabasa ko, nasa kanila pa rin. Kaya, mataas pa rin yung probability siguro na sila ay puro. Yun nga lang, nagdaan sila ng inbreeding. Kaya, yun ang problema pagka inbreeding ang manok mo. Magkakaroon ng abnormality. Diba? Pero, okay na lang din yan sa akin. Ngayon lang ako magkakaroon ng inbreeding kasi yung mga native ko, yung mga RIR, hindi. Sa susunod na video na naman, pag nakaproduce ako ng kiti, doon na naman ako magkakaroon ng video ng Brahma. Titingnan ko kung ano yung result ng nila, yung progeny nila, itong dalawang ito. Paki-like naman yung mga video ko. Kung bago ka lang dito sa channel ko, pwede kang mag-subscribe. Free lang naman yan, walang bayad. Pero kung magme-member ka, may bayad yun. Kaya lang, hindi ko naman inon yung membership ko. Yung membership button, hindi ko inon. Inon ko lang yung super thanks. Pero syempre, voluntaryo pa rin naman yun na kung gusto niyo magbigay doon, edi okay lang, no? Pero kung hindi naman, okay lang din. Basta ako, sinishare ko lang yung mga activity ko dito sa mga manok ko, yung nalalaman ko tungkol sa poultry farming, egg business, mga ganyan. So, hanggang dito na lang. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.